Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel, It's Bots TV. Alright, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Kabado na nga ba etong si VP Sara Duterte? At ang tanong, bakit kaya niya binabanatan ito pong si Senator Risa Hontiveros? Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no. Bakit kaya natatakot, no? Etong parang natatakot itong si VP Sara Duterte, no, sa kanyang impeachment at tinatawag nga po niya ito mga babayan na isang harassment at pang-aabuso daw mga kababayan. No? Actually ito, tanong ko lang, no. Bakit kaya niya ito natawag na harassment sa kanya? 'Di ba? Samantalang yung Pangulong Bongbong Marcos natin, no, tinanggap ng nasa loob niya, no, haharapin daw niya yung impeachment case na isinampa laban sa kanya. 'Di ba? Bakit itong si VP Sara Duterte, mga babayan, tila ang daming patutsada, ang daming banat, ang daming salita, mga babayan, no? Hindi kagaya ng Pangulo natin, andyan na yung impeachment, no, trabaho pa rin ang trabaho yung Pangulo natin. Samantalang siya, no, nawala, hindi natin alam kung nasa saan ang Vice President. Tapos all of a sudden, ito na yung impeachment case, mga babayan, na isinampa po sa kanya, biglang susulpot po at tatawagin niyang harassment at pang-aabuso ang di umano, no, ang impeachment case laban sa kanya. No? O ito, panoorin natin mga babayan, no? Kayo po ba, no, sang-ayon sa sinasabi niya na ito ay harassment at pang-aabuso? No, tanong ko lang din po mga babayan, kayo po ba ay pabor, no, na dapat harapin ni Sara Duterte na itong impeachment case laban sa kanya? 'Di ba? Kasi ang tagal na nito nakabitin mga babayan, 'di ba? Yung mga kaso, yung mga aligasyon laban sa kanya, hindi pa rin niya nasasagot hanggang ngayon. 'Di ba? Hindi kaya dapat na, no, na ito o napapanahon na, no, na harapin na niya itong impeachment case laban sa kanya, o natatakot siya mga babayan dahil, no, dahil may itinatago, dahil totoo yung mga aligasyon sa kanya. Hindi natin alam, ano, hanggat hindi po natatapos itong impeachment case sa kanya. Kaya lagi natin nga sinasabi, no, dapat, no, na matuloy itong impeachment para malaman natin, no, totoo ba yung aligasyon sa kanya o hindi. 'Di ba? Kasi hinarang yung impeachment Kaya lahat tayo nakabitin. 'Di ba? Kung noon pa lang, no, pinalusot na 'yan nitong si Chis Escudero, mga babayan, yung impeachment case na 'yan, edi sana noon pa lang tapos na. 'Di ba? Sana noon pa lang tapos na yung impeachment na 'yan. Siguro, no, ako iniisip ko lang na baka nagamit, no, itong impeachment ni Sara Duterte during campaign period. Kaya hindi nila pinalusot yung impeachment na yan, mga babayan, dahil sayang nga naman ang boto ng mga DDS. Diba? O, tuloy natin. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na harassment o pang-aabuso ang bagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Sang-ayon ba kayo dyan, mga babayan, na yan ay isang harassment at pang-aabuso? Diba? Hindi ba yan ay karapatan ng taong bayan? Doon na malaman ang katotohanan dyan po sa mga ipinail na kaso sa kanya sa impeachment. Yung mga DDS nga, sigaw ng sigaw, no? May impeach na yan si PBBM. Dapat sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya. 'Di ba? Tapos siya, ganito lang yung isasagot niya. 'Di ba? May patutsada rin ang bise sa grupong Akbayan na nag-endorso ng impeachment. May express report si JC Cosico. Pamumulitika, harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment. 'Di ba? Nakita nyo mga kababayan, no? Yung pagkakaiba nila ng Pangulong Bongbong Marcos. No, siya binabanatan niya yung mga nag-file ng impeachment laban sa kanya. Si Pangulong Bongbong Marcos, binarinig ba kayo? No, binarinig ba kayo kay Pangulong Bongbong Marcos na binanatan niya yung mga nag-file ng impeachment sa kanya? Na tinira niya
Etong mga grupo na to na nag-file po sa kanya. No, Makabayan Black, binanatan ba ng Pangulo natin? Hindi naman. 'Di ba? Samantalang ito si VP Sara Duterte. No, ang daming patutsada, ang daming banat. Ganyan tinawag ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint na inendorso ng Grupong Akbayan laban sa kanya. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Oh, 'di ba? Meron kagad silang statement, no? Meron kagad siyang statement, mga babayan, na sinasabing walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Samantalang hindi pa nga nauumpisahan, no, yung hearing. 'Di ba? Ngayon nga mas malinaw na meron palang mga ganung proseso. 'Di ba? Kung substantial ba 'yan? Oh, meron bang may substance ba 'yan? No, yung ebidensya na yung impeachment case laban sa kanya. 'Di ba? Sa isang video statement, iginiit ng bise na wala raw kredibilidad ang akbayan na mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. 'Di ba? Binanatan agad yung Makabayan o yung Akbayan. Ilang ulit na raw kasing hayagang ipinahayag na kanilang pinuno ang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Si Senator Risa Ontiveros ang chairman emeritus ng Akbayan. Nako, kaya naman pala natatakot. No? Takot pa siya na makaharap, no, si Risa Hontiveros sa 2028. Ano naman ngayon, no? Kung gustong tumakbo ni Risa Hontiveros, kayo nga hayagan din, no, o harapan din, 'di ba? Na sinasabi ninyo sa 2028. Ngayong merong tao, no, na kakalaban sa inyo, natatakot kayo? Bakit kayo natatakot? 'Di ba? Akala ko ba malakas? No, malakas kayo. Akala ko ba parang sabi ng mga DDS, no, na wala nang makakatalo kay Sara Duterte sa 2028. Bakit ngayon? Ngayon pa lang binabanatan niyo na si Risa Hontiveros. Kabado 20? Kabado ba? Na baka si Risa Hontiveros pa yun tumalo kay Sara Duterte? Posible yan. 'Di ba? Dahil nga ayaw na ng taong bayan sa kanila 'Di ba? Marami nang galit sa mga Duterte. 'Di ba? Kaya siguro natatakot sila. Ibinahagi pa ni VP Sara ang bahagi ng speech ni Ontiveros noong August 2024 kung saan sinabi nitong habang nasa kapangyarihan ng bise ay narayan pa rin umano ang banta ng isang full-blown Duterte comeback. Habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Actually, mas nakakatakot nga yan. No? Dahil yung mga tumutuligsa sa kanila, yung mga kumakalaban sa kanila, baka, no? Hindi natin sinasabing baka balikan nila. No? Baka buweltahan nila. Diba? Parang ganun yung sinasabi dito, no, ni Senator Risa Hontiveros. Full Duterte comeback. For one, they are supported by one major superpower, China. Oo. Inungkat din ni VP Sara ang mga naging pagdidig ng Kongreso na anyay isang malinaw na fishing expedition para... Yan ang problema natin dito, mga babayan. No? Kung China po ang sumusuporta dito sa kampanya ni Sara Duterte para sa 2028, mga babayan, sigurado, asahan natin. Babaha ng pera. No? Merong magpopondo Babaha, mga babayan, ng mga disinformation. Pero ang malala niyan, mga babayan, no, pag si Sara Duterte ang naging pangulo at ang supporters niya at ang tumulong sa kanya para manalo bilang pangulo ng Pilipinas ay China, kailangan magbayad ng utang na loob. Alam niyo na. Diba? Yun po yung nakakatakot doon. No, kung sakaling si Sara Duterte ang manalo, yun yung kinakatakot ni Risa Hontiveros siguro. 'Di ba? Dahil ang susuporta po, ang tutulong sa kampanya ni Sara Duterte ay China. Yun po ang mas nakakatakot doon, mga babayan.
For one, they are supported by one major superpower, Oh. China. Inungkat din ni VP Sara Kayo po ba boboto ng isang kandidato na ang supporter ay China, mga kababayan? ang mga naging pagdinig ng Kongreso na anyay isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa kanya. Nako. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Nako. Wala Bakit hindi harapin ang ang investigasyon? No, bakit hindi harapin ang impeachment case kung wala naman talaga? 'Di ba? So, kung ang impeachment case ay tinatry nilang patahimikin, no, o tinatry nilang patayin ang impeachment case, mga babayan, sabihin natin. Iba yung dating niyan, no, sa mga tao. Iba yung dating niyan sa taong bayan. No, na once may ginagawa kayong ganyang hakbang, no, na patahimikin, yan pong impeachment na yan, 'di ba? Parang sinasabi rin ninyo o parang pinapakita ninyo na may itinatago kayo. Bakit hindi ninyo hayaan gumulong ang investigasyon? Hindi ninyo hayaan gumulong ang impeachment case? At kung talagang walang direct na ebidensya, di madidismiss. O di tapos ang usapan, hindi ka naman may impeach kung walang ebidensyang matibay laban sa iyo. 'Di ba? Hihiring pa rin naman niya sa Senado pang pahayag si Senator Ontiveros sa pahayag ng bise. Hirit naman ni Akbayan President Rafaela David, nakakatawa na sinabi ng bise na walang batayan ang impeachment complaint na inendorso nila. Hindi raw nasagot ng bise ang mga alegasyon kundi inatake lang sila at si Senator Ontiveros. Simple lang naman daw ang hinihingi nila sa bise. Ipaliwanag ang umano'y pagwalda sa pera ng bayan Exactly. at tama na ang palusot. Babala pa nila sa bise, si VP Sara ang unang Vice President na mai-impeach, hindi lang isa kundi 2 beses. Ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara ang inendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ML Party List Representative Leila De Lima. Inihain niya ng ilang civil society groups kung saan isinama rin nila ang affidavit ng umano'y dating bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Laman niya ang mga seryosong alegasyon laban kay VP Sara. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, handang humarap ang kanyang kliyente sakaling ipatawag kaugnay nito. Sakali rin daw na umabot ito sa impeachment trial, ready rin daw si Madriaga na magpakita ng mga ebidensya. Oh. Sabi ni attorney, makuha mo lang yan, andyan lahat ng ebidensya. Kaya, of course, we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yun sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Sa ngayon, naitransmit na sa opisina ni House Speaker Bonji D ang 2 impeachment complaints laban kay VP Sara. Nako, yan ang mga babayan, no, may ebidensya. No, ayon doon sa abogado po. No, laban po dito kay VP Sara Duterte. Okay, so ito panoorin natin mga babayan, no, yung buong statement po, no, ng akbayan, no, laban po dito kay Sara Duterte. All right? Let's go. Well, unahin ko na, Paeng, anong reaksyon nyo dito sa pahayag ni VP Sara, no? Mainit-init pa, na pamumulitika, harassment lang itong inindorsong impeachment complaint ng Akbayan? Naku, Sabadong-Sabado may pasabog ang ating Vice Presidente. Ang tingin namin dito ay para bang merong halong takot na tinatago sa bravado. Nakakatawa nga kung handa sila doon sa ebidensya, bakit meron pang pa-video message? Parang na-rattle ata si VP Sara at sila yung kinakabahan na baka umusad na naman ng impeachment at Nako, makita na yan, kinakabahan daw si Sara Duterte, mga babayan. finally ang ebidensya na magpapakita na talagang kailangan managot ng ating Vice Presidente and she doesn't deserve the position that she's holding right now. Sabi mo, may halong takot. Takot saan? O kanino? Naku, takot sa katotohanan, takot sa taong bayan. Kasi ito na naman at matatapang nating mga civil society leaders na at the forefront of
filing this complaint. At ang akbayan andito in our supporting capacity, endorsing the complaint dahil alam natin na ang mamamayan ay matagal nang naghihintay. In fact, over a year na nga na overdue na sagutin ni Sara kung sino nga ba si Mary Grace Piatos at yung kanya pang at kung saan nga napunta ang confidential at intelligence funds. Kaya sa totoo lang ay baka lalo na mukhang na-transmit na ng Office of the SecGen sa Office of the Speaker ang aming complaint. We're hopeful na tuloy-tuloy na ang katotohanan, tuloy-tuloy na ang pananagutan. But how confident are you na itong isinampang impeachment ay may sapat na ebidensya para ma-impeach siya ng Kongreso and eventually may angat na sa Senado at magkaroon ng trial? Baka nakita po ng ating mga kababayan, yung dala namin, nakatrolley pa nga, yung dangkal-dangkal na papeles at ebidensya. May mga videos pa na kung saan kitang-kita yung pagbabanta halimbawa ng assassination ni VP Sara, which is one of the articles of impeachment because that assassination plot is already a betrayal of public trust at culpable violation ng Constitution. So marami po tayong ebidensyang isinama doon sa ating impeachment complaint and we're confident na mas marami pang ebidensyang makakalap once the hearings are proceed. And we're hopeful na hindi lang ang taong bayan, lalong-lalo na ang ating mga kongresista at mambabatas will see the merit of this case and will ensure that accountability will be served. Paeng, kung pakikinggan natin yung mensahe ni VP, tila si Senator Risa Ontiveros yung binabanatan niya, no? Reading between the lines, ano kayang ibig sabihin nito para sa inyo? Ewan ko po, parang gumagawa na naman ng palusot si VP Sara dahil hindi niya madepensahan yung serious charges in our impeachment complaint ay naghahanap Ano yan parang diversionary tactics, parang ganun yung sinasabi dito, no? Na hindi nila kayang harapin yung impeachment, hahanap sila ng ibang issue, no, na pag-uusapan, no, para malihis lang ba ng konti, no, yung focus doon sa impeachment case sa kanya, no, imbis na yung kaso ang pagtututukan ng mga tao, no, parang nagpapasok sila ng usaping political, 'di ba? Na kaysa ginagamit yung impeachment na yan para sa 2028 election, which is yun din naman yung sinasabi nila noong nakaraan pa, 'di ba? siya ng ibang mababalingan ng kanyang diba? galit at para sisihin ang taong bayan. At parang ang napag-iinitan niya ngayon ay ang akbayan at ang aming senador na si Risa Ontiveros. Yun, parang ganon mga kababayan, di ba? So, wala siyang mabanatan. So, binanatan niya ngayon yung mga nag-file ng impeachment laban sa kanya. Pero sa totoo lang, sana wag na siyang mag-aksaya ng panahon na maghanap pa ng ibang tao na pagbabalingan para makalusot sa pananagutan at paghandaan na lang yung hearing na paparating. Paghandaan na lang yung impeachment complaint. Dapat gano'n na lang, no? Sagutin na lang, di ba? Yun nga yung sinasabi natin palagi ng mga kababayan natin. Di ba? Kaysa parang iniiwasan yung impeachment, sagutin na lang. No, yung impeachment, 'di ba? Kaysa iwasan, sagutin na lang yung impeachment. Kaysa kung ano-ano no yung ginagawa, kung ano-ano yung mga sinasabi, 'di ba? Na aming final against her. Well, Paeng, malayo-layo pa yung 2028. Pero sa tingin mo ba, may kinalaman na ito, yung pagpapalutang ng pangalan ng senadora, si Senator Ontiveros, as a potential presidential candidate sa 2020? Actually, mga babayan, mali nga sila 'di ba? Mali sila ng taktika Kasi kung natatakot sila, no, dito kay Hontiveros para sa 2028 election, no, ito honestly sinasabi ko lang sa inyo, no, hindi nila dapat, no, kinakaladkad yung pangalan ni Hontiveros. Bakit kamo? No, the more na kinakaladkad nyo yung pangalan ni Hontiveros, the more na umiinit yung pangalan niya, the more na pumapasok sa isip ng mga tao. Diba? Yung pangalan ni Hontiveros, Risa Hontiveros, sinisisi si Risa Hontiveros, kesyo ganito, si Risa Hontiveros, diba? So, lalong pumapasok sa isip ng mga tao si Risa Hontiveros. Kaya pagdating sa 2028, no, at si Risa Hontiveros ay tumakbo bilang presidente, diba? Yan ay nasa isip ng mga tao, Risa Hontiveros. Diba mga kababayan? Malinaw na mali yung taktika na kanilang ginagawa. Imbis na
tumahimik na lang sila, hinayaan nila yung impeachment, 'di ba? Hindi pa nila nabanggit, no, repeatedly yung pangalan ni Hontiveros. Hindi pa parang ano yan parang naging libreng promotion, no, kay Risa Hontiveros para sa 2028 election, 'di ba? 28. At Ang alam naman po natin na ang may presidential ambitions ay si VP Sara. Sinabi niya na yan several times. Kaya ewan ko ba kung natithreaten siya, basta ang klaro po sa amin, Pwede. tumigil na dapat siya sa pagpapalusot at imbis na kung ano-anong ginagawa niyang video o na Saturday morning, ay harapin na niya yung charges. At hindi ang mga mamamayan at yung mga well-intentioned politicians na gusto lang naman ng pananagutan ang kanyang puntiryahin. Pero ang kanyang harapin ay yung mga ebidensya na ating ihahain at hinain na nga in our impeachment complaint. hindi daw natin makikilala si Mary Grace Piatos according to VP Sara's camp dahil part daw ito ng confidentiality ng ginastos na Intel Fund. So paano Oo niyo nga. igigiit na ilabas na yung katauhan nitong sinasabing mga dubious names sa listahan na discover? VP Sara cannot hide behind the veil of confidentiality. Lalong-lalo na yung perang yan ay pera ng taong bayan at dapat i-account niya. Kailangan din ay i-explain niya yung lumabas recently na affidavit ni Ramil Madriaga na yung confi funds ay hindi naman ginamit sa tama, ginamit pa para mambribe daw ng DepEd officials na in charge sa procurement. So anong ibig sabihin nun? Ang Confi and Intelligence Funds ay kailangan talagang ma-account natin sa napunta, sino si Mary Grace Piatos kasi baka mukhang gawa-gawang pangalan para pagtakpan yung bribery nila sa mga procurement officials ng DepEd. Puntahan lang natin tong si Congressman Eli San Fernando because he said na parang hindi na makakakuha ng suporta sa plenaryo ang impeachment complaint kay VP Sara. Kung makapasa man ito daw sa committee level, baka sa plenaryo hindi na kasing overwhelming yung support compared to last year. No? Your thoughts, please. With all due respect po kay Congressman Eli, ay narinig nga po natin yung interview niya kanina. We are looking at the bigger picture. And the bigger picture here is the people deserve accountability. Kailangan pong marating natin ang pananagutan. Kasi ang mangyayari niyan, ang makikita na namang pwedeng lumusot ang mga malalaking politiko sa atin sa pananagutan. Kaya napakahalaga po na we will see this complaint through to its conclusion. Siguraduhin natin mapanagot si VP Sara. And yun po ang bigger picture, to end this culture of impunity. At tayo po ay kampante pag nakita ng mga kongresista ang ebidensyang ating hinain, wala po silang magiging alinlangan na bumoto para sa katotohanan, para sa pananagutan. But of course, Paeng, how confident are you na boboto ulit itong mga kongresistang ito knowing na alam mo to, maraming at stake, no? At saka this is a political exercise, political practice aside from being a constitutional process, ano? Maraming Precisely. nakataya sa politika, lalo na't na nalalapit yung 2028 and VP Sara currently is still the leading potential presidential candidate, ano? So, how do you think this will take part dito sa pagboto sa plenaryo in case makalusot ito sa committee level? Precisely. Pag nakita ng ating mga kongresista yung ebidensya, malalaman ng lahat that this person do not deserve to be the topmost official of our land. So this is not just a legal proceeding, this is a political proceeding at napakahalaga na as we deliberate on the facts of the case and maipakita natin kung gaano kalala yung pang-aabusong ginawa ng ating Vice Presidente ay mas untenable na maging presidente siya pagdating ng 2028. Dahil napakahalaga that whoever will sit in Malacanang in 2028 ay hindi naman yung pinagnanakawan ang taong bayan, hindi naman yung merong tendencies at merong propensity to violence and even murder. So makikita po natin yan sa ating impeachment complaint
yung mga iba't ibang dahilan bakit hindi nararapat maging Vice Presidente si Sara, lalong-lalong hindi dapat siya maging Presidente ng bansa. Of course, bukas ang Billionarios Channel sa panig ng kampo ni VP Sara. Now, maraming salamat sa iyo, no? Alright, sa'yo mga kababayan, ano? Parang sinasabi nila dito, no? Tama na, sobra na, tanggalin na. Parang ganun. Tapos pagdating sa 2028, tama na, sobra na, palitan na. Okay, so yan, ano masasabi niyo dyan mga kababayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na tatay niyang pag-usapan, alright? So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.